Amen. Okay, isang magandang umaga sa ating lahat. Siyempre po, gayon din sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang lugar na sa ngayon ay nakakapanood ng papahayag na ito ng salita ng ating Diyos. Ito pong taon na 2020, ito po yung taon na talagang masasabi natin na sa buong buhay ko rin naman ay ito yung pinakamaraming masasabing karanasan. Mga karanasan na talagang matitindi, hindi lamang pang personal, kundi ito pang lahat na karanasan na nagdulog sa atin ng maraming kapinsalaan. Hindi lamang ng buhay, kundi maging ng mga ari-arian at ng marami pang bagay sa ating buhay na tinataglay. Siyempre, yung una na nga po, baga naman hindi naman po Pilipinas ang nakaranas nito, pero yung lugar natin ay kasama sa natin ito. Yun po yung pagpasok pa lang ng taon ay yung pagsabog po ng Taal Volcano. Alam po natin yung grabe na talagang naging epekto nun. Before nangyari po yun, yung lugar po ng Tagaytay ay punong-puno ng pangako, punong-puno ng kagandahan, ng kasiglahan at katunayan. Yung komersyo at lahat ng mga bagay na meron doon ay lubang matataas ang halaga. Dahil nga po kung sa tinatawag na gandang lugar. Pero nung nangyari ng Taal Volcano ay biglang dumating, nakita natin kung paano yung mga dating magaganda at maayos, mahalagang bagay, lahat po yun ay naapektuhan at nagsibaba ang turing. Gayun din, hindi pa natatapos yung problema sa epekto ng Taal Volcano dahil hindi pa nga hanggang sa ngayon nakaka-recover yung lugar ng Taal, ay pumasok naman itong COVID-19. Na ito naman ay hindi lamang pang ating bansa, kundi ito pang buong mundo. At naramdaman natin at patuloy na nararamdaman sa ating sarili yung hirap, di ba? Yung pagod na talagang ating nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay dahil sa bagong normal na ating ngayong kinabubuhay. Ang nangyari dito ay naka-epekto tayo, naka-epekto ito sa mga tao, personal, sa mga karamdaman, nakalulungkot, may mga mahal sa buhay na nawangabala dahil nga po dito sa tinatawag na epekto ng COVID. Hindi lang ang buhay ng nawala, ari-arian, maging ating mga hanap buhay, ganun katindi. At kapag talagang iisipin natin ang isipin, kada araw o kada gabi na tayo tutulog, sa kinabukasan, ano magiging mangyayari ay lubang nakapapagod. And then, ito pa, hindi pa natatapos muli ang COVID. Hanggang sa ngayon, ayan, naranasan natin yung tinatawag na sunod-sunod na pagbagyo na sa aking din pagkaalala. Ito yung natatandaan ko na hindi pa nawawala yung isang bagyo, ito na naman. At hindi mahingi ng bagyo, malalakas na naranasan natin at ito nga po ay nagdulot ng maraming kapinsalaan din sa mga ari-arian, sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Bagay na lahat ng yan, minsan nga naitanong ko nga sa aking sarili para nakapag-post yun sa Facebook. Na ang dalangin ay, Panginoon, sana yung mga nangyayari dito sa taong to ay tumigil na. At magkaroon na kami ng panibago at tuloy-tuloy na pagbangon sa taong na darating. Dahil talagang kapag titingnan natin yung sunod-sunod na pangyayari yan, ay lubhang nakapagpapahinga ng ating katawan, ng ating kaisipan na kapapagod. Lahat ng yan ay mahirapan gaya sinabi ko po'y nagtutulot sa ating nabigat ng ating kalooban. Walang natutuwa. Di ba ba? Walang nagagalak sa pangyayari niyan. Pagkaman tayo, Kristiyano, may pagtitiwala tayo sa Diyos, na may layunin ng Diyos kung bakit yan ang nangyayari at yan ay nagtutulot sa atin ng kagalakan. Pero, whether we like it or not, talagang tayo, yung ating pisikal, yung emosyon, lahat tayo po pinaapektuhan. At dahil nga po dyan, meron tayong prayer sa Diyos na Panginoon, sana po tumigil lang lahat ng yan. Makapahinga na yung aming nahihirapang katawan. Di ba? Bagaman ang sabi sa Biblia, talagang yung ating lupang katawan ay patuloy na makakaranas ng kahirapan. Ano ang hula sa Daniel, sabi sa 12:1? Pahayag patungkol sa huling panahon ni Propeta Daniel, magkakaroon ng matinding kahirapan hindi pa nangyayari kailanman. Yung naranasan natin ngayon, hindi pa ito'y bahagi pa lamang, panimula pa lamang ng wakas. Hindi pa ito ang wakas. Ano ang sabi ni Propeta Daniel?
mararanasan natin yung mga karanasang matitindi na hindi pa natin nararanasan. Yung COVID, hindi pa natin naranasan dyan, pero sabi, may mas matindi pa dyan. Ano ibig sabihin nun? Talagang yung ating physical, yung lupang katawan, nakakaranas talaga ng matinding paghihirap. Matinding kapagalan. Pero may nyo-offeran Diyos na kapahingahan. Yung ating lupang katawan talagang makakaranas. Pero meron nyo-offer na kapahingahan ng Diyos sa atin. Yung ating kapahingahan spiritual. Alam niyo po, meron isang pagsasanay ng mga atleta for the first time na sila ay pumunta sa isang sapa o sa isang ilog na ito yung medyo malalim din naman at malaking ilog. Nagkaroon ng pagsasanay doon para sanayin yung mga atleta patungkol sa paglangoy. Meron isang atleta na malakas naman siya na siya ay sumubok na pumunta sa dagat at doon sa ilog ngayon. Nang sinado na, palibasay nung pala nung siya nagsasanay, nagkaroon siya ng karanasan na siya ay malulunod. Sa nangyari niyo sa kanya, nagpilit siya na magkakawat. Nagpilit siya na gawin yung lahat ng kanyang magagawa para siya ay huwag lumubog at siya ay huwag malunod. Nakita ito ng kanyang kaibigan na nangyayari ito sa kaibigan niya na nakita niyang nagkakawat at malulunod. Ang sinabi ng lalaki, ng kaibigan nito, doon sa lifeguard, ang sabi niya, sakitin mo yung aking kaibigan. Nakita mo siya, nalulunod. Hindi siya marunong lumangon. Yung lifeguard, nung marinig yun, nakapirmi lang siya. Pinapanood pa rin niya yung lalaki na nagkakakuha, nagpupumilit na umawag. Pinapanood pa rin niya na pinapanood. Sabi ng kaibigan ko sa lifeguard, bakit ayaw mo siyang sagipin? Kapag hindi mo siya sinagip, ako ang tatalo sa tubig at ako ang sasagip sa kanya. Ang sagot sa kanya ng lifeguard, huwag na huwag mong gagawin yan. Sa oras na ito, hindi pa niya kailangan. Hindi pa niya kailangan yung sasagip sa kanya. Lumipas pa yung ilang minuto, nakakawag ng lalaki hanggang sa dumating yung tayo. Wala na siyang lakas. Nanghina na siya at nakaranas na siya nang siya ay tuluyan na nalulubog. At yung pagkakataon ngayon, doon tumalon yung lifeguard. Pinalo niya at pinuntahan niya at namahawakan niya, ito ay kanyang inilangoy sa tayo. Nung maiyaho na niya, sabi ng kaibigan, bakit hindi mo ulit sa Pinoy o hindi mo ulit sa Singapore? Sabi ng lalaki, kasi nung time na siya hindi ko pa sinasakit, nag-e-effort pa siya. Yung lakas niya, ginagamit niya para siya ay mag-survive. Alam niyo po sa mga nalulunod, yan ay karanasan po. Kapag may nalulunod, huwag na huwag mong hahayaan na makakawag sila. Kasi pati ikaw, mapapahaman. Malakas yan. Kaya ang ginagawa niya, pag yan ay sinasakit, ina-advise na huwag kakawag, sa ulo ginakawakan lang para nakalayo ang katawan. Ganon ang sinabi ng driver na yun. Na nung panahon pa na ang taong to na nalulunod ay nagkakagawa pa, nagwawala pa. Hindi pa yun yung time. Kasi para sa kanya, kaya pa niya. Hindi pa niya talaga kailangan yung talagang tunay na sa kanya ay magliligtas. Alam niyo po sa umagang ito, maraming taong patuloy na yan ay nangyayari sa ating tinatawag ng spiritual na buhay. Maraming tao na po pumilit na sa sarili ay makakawag. Na sa sarili ay iligtas ang kanyang sarili hanggang sa dumating time na talagang hindi na niya kaya, and then saka siya lumalapit sa Diyos. Ito yung karanasan ng mga tao, spiritual na buhay ng mga tao na naranasan, yung tinatawag na spiritual distortion. Lahat tayo yung napapagat. Yung pinanggit ko kaninang una ng mga karanasan, yan physical, emotional, na tinatawag na kapaguran natin. Pero merong nais ang Diyos na kapahingahan. Ito yung sa ating spiritual. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa Kalawang Korinto, sabi niya, bagaman yung kanyang lupang katawan ay nangihina, para sa kanya, ang kanyang mga spirito ay patuloy na lumakas.
na maranasan natin yung kalakasang spiritual, na sa kabila na meron tayong kapaguran sa ating lupang katawan, nais ng Diyos, bigyan tayo ng kapahingahan spiritual. Ang sabi rito sa Mateo 11:28, "Come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Ang may sabi po nitong direkta ay ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasan, at kayo aking pagpapahinga. Ito yung tinutukoy ng Diyos na kapahingahan, ito yung spiritual rest. Kaya sinabi ko, yung ating physical na katawan ay patuloy na makakaranas ng problema, patuloy na makakaranas ng mga kabigatan, ng mga pagsubok. Pero ang nais ng Diyos, huwag magpabagsak sa atin gaya ng Apostol Pablo. Huwag tayong magulumihan. Yung lupang katawan man natin ay nagkakaroon ng kapinsalaan, nagkaroon man ng tinatawag na panghihina. Basta ang pinakamahalaga, yung kapahingahan ng ating spiritual na magtutulog sa atin ng kalakasan. Paano ba tayo magkakaroon ng kapahingahan spiritual? Sa kayo sa ating binasa sa Mateo 11:28. Kasi ito yung nais ng Diyos, na tayo magkaroon ng kapahingahan spiritual. Ang una, sabi rito ng ating Panginoong Jesus, "Come to me." Sabi ng ating Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin. Alam niyo po yung pinahayag na yun ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang sinabi na yun, na lumapit kayo sa akin, ay mas mauunawaan natin kung yung hindi niya sinabi ay mauunawaan din natin. Ano sinabi niya? Come to me. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabi na lumapit kayo kay San Pedro, lumapit kayo kay kung kanino ng mga kinikilala nyo, ng mga founder o leader ng iglesia. Lumapit kayo kay Buddha o kung kanino man. Hindi sinabi ng ating Panginoong Susyod. Pero makikita nyo, sa kabila na hindi sinabi ng ating Panginoong Susyod, marami lumalapit sa mga. Diba? Dapat maunawaan natin kung alin yung tunay na sinabi ng ating Panginoong Jesus, at kung hindi niya sinabi, ang sinabi niya, lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabi, lumapit kayo sa ibaba, at lahat naman niya nalalapitan niyo yung magkakaroon kayo ng kapahingahan. Wala siyang sinabi ganun. Ang kapahingahan lamang, sinabi niya, ay sa akin niyo matatagpuan, sabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi pwede yung naririnig natin, basta tayo kami pare-pareho sa Diyos sumasamba. Hindi po pwede yun. Kasi meron lang isang tunay na Diyos. Sabi po ba? Iisa lang ang tunay na Diyos. Kaya maliban sa ibang Diyos na yan, hindi yan ang pagbibigay ng tunay na kapahingahan sa atin. Hindi rin sinabi ng Diyos na pumunta ka, come to worship, come to church, para magkaroon ka ng kapahingahan. Marami kaya pumunta ng church para sumaya. Marami kaya pumupunta ng church kasi may problema, paraguhan ang problema. Ang tingin nila sa church ay ito yung nagbibigay ng kagaanan, kapahingan. Pag ako nakasimba, gumagana ang pakiramdam ko. Sa church, nakafocus. Hindi kay Kristo na nasa church. Dapat may tama tayo doon. Kaya tayo nagkakaroon ng kapahingahan, nagkakaroon ng kagalakan kapag tayo napunta sa church dahil si Kristo na nasa sa church. Yung po yun. Walang iba. Di ba? Si Kristo lang ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng kapahingahan. Bagaman ang sabi ng Diyos, pumunta tayo sa church kasi nga, ang Diyos ay kung saan dito natin sama-samang sinasabang kasama natin siya. Pero dapat huwag mawawala ang focus natin na ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo narito ng ating Panginoon Jesus. Di ba? Hindi sinabi ng Diyos na isasama ko kayo sa katugunan ng inyong problema. Ang sabi rito, I'm not leading you to the answer. Sabi ng ating Panginoon Jesus, kung i-repress natin. Hindi ko kayo isasama sa katugunan ng inyong problema. Ako ang katugunan ng problema. Jesus is the answer.
Di ba? Kaya dapat nakikita natin na si Jesus lang ang focus. Kapag tayo lumalapit kay Kristo, kanino ba tayo lumalapit? Lumalapit tayo sa Diyos. Lumalapit tayo sa ating tagapagligtas. Lumalapit tayo sa may likha ng buhay. Lumalapit tayo kung sa tunay na kakilala sa atin. Na anuman ang ating kapintasan, lumalapit pa rin tayo sa Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Yan si Jesus. Kapag tayo lumalapit sa Kanya, kaya sabi niya, come to me. Kasi yung lalapitan natin, ito yung tunay na nagmamahal ng genuine. Bagaman inaasahan natin na tayo mamahalin ng ating mga kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay. Pero yung tunay at genuine o yung tinatawag na talagang panghabang buhay na pagmamahal na inilalaan, yan ay sa ating Panginoon Diyos lamang nagagawa. Na handa tayong tanggapin, araw-araw man tayo na nagkakamali. Diba? Pero sa tao, di ba? Hindi ko magulang o kapatid o asawa, meron mang hindi makapagpatawad. Diba? May mga hindi makapagpatawad. Sasabihin nagpatawad pero nagkaroon na ng laman. Diba? May dalahin pa rin sa puso na huwag mauulit, biglang babagsak. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, pag tayo genuine ang humingi ng tawad, 100% sa kanyang salita, patatawarin tayo ng Diyos. Iyan ang Jesus na sinasabi niya na lumapit kayo sa Kanya. Kasi punong-puno siya ng pag-ibig. At kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, meron tayong iiwan. Kung ang ating Panginoon Jesus ay nariyan at sabi niya, lumapit ako sa Kanya, paglapit ko sa Kanya, may iiwan ako. May iiwan ako. Naganda pa tayo na kapag tayo lumalapit sa Diyos, meron tayong iiwan. Meron tayong tatalikod. Ano sabi ng ating Panginoon Jesus? At sinabi niya sa kanilang lahat, Jesus said, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ano sabi ng ating Panginoon Jesus? Lumapit kayo sa akin. Sa paglapit natin sa Kanya, may kondisyon. Ano sabi ng ating Panginoon Jesus? Tatalikuran mo sarili mo. Hindi tayo kung pwedeng lalapit kay Kristo, nainom pa rin tayo. Yung ayaw pa rin natin talikuran, yung dati nating buhay. Diba? At hindi madali yun. Hindi madaling talikuran yung gusto ng ating sarili. Yan ang naging kaaway natin, kaya hindi tayo makalapit ng tuluyan sa ating Diyos. Kasi meron tayong nakapipigil sa ating sarili na nakahagad lang. Paano kung ganito, paano kung ganyan. Diba? Marami tayong sinasaalang-alang. Sabi ng ating Panginoon Jesus mismo may sabi, kalimutan niya. I-deny natin lahat yan, mga bagay na humahadla. Ano humahadla doon sa athlete? Kaya hindi pa siya nahingi ng tulong. Kasi pinipilit niya na sa sarili niyang kakayanan at lakas, nakaahon siya. Diba? Kaya napakahalaga. Hindi madali na talikuran ng sarili. Kasi ano sabi rito sa Lucas 9:23, papasanin mo puso. Talagang may sakripisyo. At matapos natin gawin yun, saka pala na tayo makasusunod kay Kristo. Kaya napakahalaga na patuloy na maunawa natin. Ang ating Panginoon Jesus ang sabi ng kampo. Pangalawa na dapat natin makita rito, doon sa talatang yun. Yung pangalawang bahagi ng talata ng Mateo 11:28, sabi rito, all you who labor and are heavily laden. Sino yung sinabi ng ating Panginoong Jesus? Lumapit kayo sa akin. Sino yung tinutukoy niya? Kayo na mga napapagal at nabibigat ang luha sa inyong pasangan. Very specific.
Sino yung tao na hindi nakakaranas ng kapagalan? Sino yung tao na hindi nakakaranas ng hirap ng buhay? Lahat. Kaya lahat ng tao ay kinukul ni Jesus ang atensyon. Kung ikaw ay hindi napapagal at malakas ka, kaya ng sarili mo, yun ang nagiging katatayuan ng athlete. Kaya hindi siya natawag ng Sanggol. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas kasi nung time na yun, malakas pa siya. Kaya ang sabi dito ng ating Panginoong Jesus, all you who labor and are heavy. Kapag tayo nakakaranas na yan, kinakausap tayo ng Diyos na lumapit sa inyo. Ang nakalulungkot, di ba, sa ating mga karanasan sa church, kapag nakaranas ng matinding pagsubok, masigla siya sa paglilingkod. Nung nakaranas ng matinding pagsubok, ng kahirapan ng buhay, imbis na patuloy na lumapit sa Diyos, lumalayo sa Diyos. Baliktad. Di ba? Napakaraming ganyan. Nakaranas ng pagsubok sa buhay, nakaranas ng problema sa church. Imbis na siya patuloy na lumapit, dahil nga ito sa nararanasan niyang kapagalan, natibigatan. Imbis na siya patuloy na lumapit sa Diyos ang nakalulungkot siya. Hindi niyo ang kalauban ng Diyos. Kaya nang kinausap ng ating Panginoong Jesus ang mga religious leaders nung time na siya ay narito sa lupa, yung mga Jewish people, mga Hudyo, kinausap niya ang lahat ng iyon. Kasi bakit? Yung kultura ng time na yun, mga Hudyo, yung kultura na para ikay maligtas, gagawa ka ng gagawa para sa iyo. Magsisikap ka para sa iyo. Nasang-ayon sa salita ng Diyos. Lahat yung iniwanan ng Kristo. Ang kailangan na lamang natin paliwanaan siya. Yung mga Pariseo, mga Eskriba at Pariseo, nagbigay ang Diyos ng 10 utos. Ang ginawa nila, nagawa pa ng napakaraming utos. Mga patakaran sa loob ng templo ng iglesia na layunin para doon mas matupad pa yung 10 kautusan na lalo namang nagpapabigat sa tao. Diba? Ano ang problema sa mga batas? Ano ang problema sa mga patakaran? Lagi nang nababayo. Ano sabi ng salita ng Diyos? 10 utos. Matupad mo man ang lahat. Magkamali ka sa isa, magkasala ka na sa walang sino man ang makatutupad ng kautusan sa ngayon sa salita ng Diyos. Si Kristo lamang. Kaya kung tayo ay pilit na magpapakapagod na gawin yung kung paano yung sa tingin natin ay magpagliligtas sa atin, kapatid, mapapagod ka lang. Lahat yan ginawa na ni Kristo. Ano sabi sa kanyang salita? Siya'y naparito upang ganapin kautusan. Yung bagay na hindi natin kaya gawin, siya na gumawa. Ang kailangan na lamang natin, siya ay panampalatayaan. Pangatlong bagay na dapat nating makita rito sa talatang ating pinag-aaralan sa Mateo. Sa Mateo 11:28. Yung una na sabi rito, come to me, all you who labor and are heavily laden. Yun yung unang pangalawa. Yung panguli, sabi rito, I will give you rest. Gusto po ba natin ang kapahingaan? Amen. Gusto natin lahat yan. Pero meron na ako ng 2 kondisyon. Sabi ni Jesus, come to me. Pangalawa, all who you labor and heavily laden. Maliban na ikaw ay nakaranas ng kabigatan, ng kapaguran sa iyong buhay, hindi ka lalapit. I-accept mo na may problema ka na hindi mo kaya sa sarili mo. Hanggat ang isang tao hindi niya tinatanggap sa sarili niya, hindi niya kaya, na Diyos lang may magagawa, nahihirapan siya lumapit kay Kristo at tumanggap ng kapahingahan. Ang pangatlo, receive the rest of faith. Alam niyo yung rest o yung kapahingahan,
na binanggit ng ating Panginoon Jesus. Yung talata na yun, kaisi lang eh. Diba? Pero yung kahulugan, yung simpleng salitang rest, ito sa Biblia, napakaraming mga naging pakikahulugan. Ito'y tumutukoy ito sa pagre-refresh o pagre-revive. Kung tayo ay naglalakbay sa mundong ito, spiritual man o literal tayo naglalakbay, nakakaranas tayo ng kapaguran. Na kapag tayo ay pinagpahinga yung rest, ay upang tayo ma-revive. Para sa susunod nating paglakad, tayo ay makatulog. Naranasan namin yan, kami napunta po sa Manggahan. Nila Elder Well, mga elders natin, nagbabataan. Umaakit kami. Halos 2 oras na kaya pinatulog. Na ganyan po yun. Na talagang na-exhausted yung aming katawan. Pagod na pagod kami. Hindi namin kayang magpatuloy, kaya kinakailangan namin magpahinga. Para kami muling manumbalik, yung pagkalula, mawala, and then pag nag-okay na, akit na ulit. Yun ang nais ng Diyos. Sa ating nakakapagod na paglalakbay sa mundong ito, nag-o-offer ang Diyos ng kapahinga. Kung tayong dire-diretso sa ating buhay, sa lipunan. Maraming tao hindi makalapit kay Kristo, ayaw pumahinga sa buhay sa lipunan. Doon nakafocus ang isipan. Sa pagtulog, sa pag-ising, sa paggawa, lahat puro mga bagay ng pangsalipunan. Pangmundo nito. Ayaw tubigin para kay Kristo. Sa New Testament, yung rest ay tumutukoy sa change falling off of someone's hand. Yung ikaw ay nakapanigala sa matagal na panahon at yung kapahingahan mo, yung ikaw ay marilis, makalaya sa pagkakapanigala. Panigala ng sanglibutan. Ano sabi ng Diyos? Pumahinga ka para malanasan mo yung paglaya. Ako may Kristo. Sa Greek literature naman, kung iti palalalimin yung pag-aaral patungkol sa kapahingahan, a door that you cannot quite open. Ito yung isang pinto na hindi mo mabuksan-buksan. Nang ikay magkaroon ng kapahingahan, ito yung nabuksan. Yung pagpapala ng Diyos ay nabablak, may harang. Kaya hindi tayo makapasok sa biyaya ng Diyos. Na nang ito'y nabuksan, nagkaroon tayo ng kapahinga sa ating Diyos. Sa iba bang kapakahulugan, it is used to describe a person who is in financial debt. Isang tao na talagang halos lubog sa napakalaking pagkakautang. Na araw-araw yung kabigatan, yung kapaguran ng pag-iisip, paano ito mababayaran ang inasan. Ano sabi ni Kristo? Kaya kitang pagpahinga. Kaya kitang bigyan ng pananalapi. Kaya pasaganain ang iyong buhay financially para magkaroon kang kapahinga. Ganun din tayo, spiritually speaking. Maraming tao, hindi pagkakautang na pinansyal, kundi yung pagkakautang bunga ng ating mga kasalanan na nagawa sa Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Talikuran nyo ang sarili, makakalaya sa pagkakautang sa kasalanan na hindi naman natin kayang bayaran. Hindi tayo ang bayan natin kasalanan. Kaya huwag na tayo magpakapagod, spiritually speaking. Ang kailangan na lang natin ay tanggapin si Kristo sa ating buhay na nagbayad ng kasalanan para sa atin. Yun ang eksakto. Yun ang pinakamahalaga na meron tayo. Sa Old Testament, binanggit pa sa Hebrew word ang kahulugan ng tinatawag na kapahingahan o rest. It is used to describe a vacation after a long period of work. Kanina, binanggit ko na.
maraming tao ay tumigil ka. Hindi sa trabaho lang. Yung Monday to Friday, nagtatrabaho yan. Kaya walang time sa Diyos. Pagdating ng Sabado at Linggo, na yan ay day off na, ayaw pa rin tumigil sa ilang mga bagay, kaya hindi pa rin makalapit sa Diyos. Pagod na pagod ang kanilang buhay spiritual sa mga bagay na pangsinibulan. Ang ating Panginoon Jesus nag-offer ng spiritual vacation. Diba? Kakatuwa ng mga tao. Gustong-gusto ng kapahingahan. Gustong-gustong ma-relax. Pero gusto nilang makuha yung kapahingahan na yun at relaxation na yun sa mundo. Hindi sa Diyos. Ang genuine na kapahingahan ay yung sa ating Panginoon Jesus. At sa iba pang translation, sa Greek language, yung patungkol sa verso ng Septuagint, ito naman tumutukoy ito sa Sabat. Ano sabi sa Genesis? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. And then sa katong araw siya nagpahinga. Ano ibig sabihin nun? Napagod ba ang Diyos? Napagod ba ang Diyos kaya siya nagpahinga? Hindi. Bakit siya nagpahinga? Ano sabi nito sa unang mga talata? Kasi nagawa na niya ang lahat. Nagawa na niya ang lahat. It is finished. Kaya hindi na siya gumawa. Kasi nagawa na niya ang lahat. Kumpleto na. Maging ang ating kaligtasan, it is finished. Nagawa na ng Diyos. Ang kailangan na lamang, lumapit tayo sa Kanya at tanggapin yung kaligtasan na Kanyang tinapos na para sa atin. Ano sabi rito? Paano tayo papasok sa kapahingahan kay Kristo? By faith. Yun lang naman eh. Di ba? Yung pananampalataya lang ang naglapit sa atin sa Diyos. By faith. Yung athlete, ang paniwala niya sa'y malakas, ang paniniwala niya ay nasa kanyang sarili. Na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili, pero kapos hindi niya kaya. By faith, yung kaligtasan, yung kapahingahan ay na kay Kristo. Hindi yan dahil sa ating mga pagsusulitan. Huwag natin ipagkakamali. Nais ng Diyos na tayo maging masipag. Nais ng Diyos na tayo magsumikap. Pero yung lahat ng bunga niya, biyaya lang ng Diyos para wala tayong pagyabang. Diyos pa rin ang gumawa niya para sa atin. Sabi sa Efeso 2:8, for it is by grace you have been saved from faith, and this is not from ourselves. It is a gift from God. Not by works, so that no one can boast. Ang sabi nito, maliwanag. Kung ano man yung meron tayo ngayon, bunga ng ating kasipagan, pagpapagal. Yan ay biyaya lang ng Diyos. Bunga ng ating paglapit sa Kanya. Bunga ng ating pagtanggap kay Kristo. Ano sabi rito? Para walang magmalaki. Si Kristo lang ang ating ipagmamalaki sa ating buhay. Kaya kung gano'n magiging kaisipan natin lahat, sino tayo sa harap ng kahit sino? Ano man ang natapos natin, ano man ang meron tayo sa ating buhay, ano ang ating ipagmamalaki sa kanila? Nakakahiya sa Diyos. Ano sabi niya? Yan ay regalo lang sa iyo. Kaya huwag kang magmamalaki. Alam niyo po, ang focus natin, yung kapahingahan kay Kristo. Uulitin ko para tumatak sa ating isipan. Walang sinabi si Kristo na lapitan natin, kundi siya lamang. Ang sabi niya, come to me. Hindi niya sinabing lumapit kayo sa kahalagan. Hindi niya sinabing lumapit kayo kahit kanino para kayo magkaroon ng kapahingahan. Come to me. Alam niyo po, dumadating yung pandaraya ng tao. Dumarating yung tayo na tayo lahat, pinikilala natin yung kahalagahan ng Biblia.
Naniniwala po ba tayo sa kahalagaan ng Biblia? Amen. Pero sa maraming pagkakataon, may mga tao na kaya nagdadala ng Biblia para doon sila magkaroon ng kaligtasan sa paglalagyan. Kaya daw sila may Biblia kasi sila yung napagpapala. Don't get me wrong. Kung ang ating kaisipan, kaya tayo naligtas dahil tayo may Biblia, nakakamali tayo. Si Kristo lang ang ligtasan. Ang Biblia, instrumento lang ng Diyos para tayo maabot, para tayo makaunawa ng kanyang salita. Pero hindi ang Biblia ang ating kaligtasan. Si Kristo lang ang ating kaligtasan. Amen po ba? Yung iba ang ginagawa pag may sakit, imbis na gamot ang inumin, ang iniinom yung bahagi ng Biblia. Ang sabi nila, by faith, kanino nagka-faith? Doon sa papel sa Biblia. Ano sabi ni Kristo? Ako ba? Alam niyo po napakahalaga ng tunay na pagkakilala natin sa Diyos. Kapag, gaya sinabi ko, kapag mali ang ating pagkaunawa sa sinasabi ni Kristo, madadaya tayo ng kaaway. Focus lang tayo sa sinasabi ni Kristo. Marami ang nananalangin. Minsan nakakarinig ako, kaya isa-iyasan sa prayer kasi may gift of prayer. Kasi yung pananalangin, may gift din yan. May nananalangin. Pero maraming nananalangin, kaya nagpapakita ng kanilang talent sa pananalangin ay upang i-express yung talento na meron sila, hindi upang ipakita na meron Diyos na dapat panalangin. Magkaiba po yun. Mahalaga po ang panalangin. Amin po ba? Pero mas mahalaga si Kristo na tumutugon ng panalangin. Hindi ang panalangin na naging tugon sa ating mga kahilingan. Si Kristo tumugon. Ang panalangin ay instrumento lang. Kaya huwag tayo focus sa instrumento lang. Ulitin ko, mahalaga ang panalangin, hindi natin sinasabi. Pero baka tayo nananalangin, ang puso natin, isipan natin malayo kay Kristo. Dapat si Kristo pa rin ang sentro. Ngayon po sa umagang ito, huwag natin ipagkamali yung ating ilang narinig. Lahat yung mahahalaga, nawawala ang halaga yun kapag yun ang focus natin. Dapat ang Diyos ang focus ng atin. Kaya tayo sisimba, kaya tayo pupunta sa simbahan, hindi dahil sa mga kapatiran, hindi dahil sa mga simbahan lamang, kundi dapat ang pinakauna, si Kristo. Huwag tayong lalabas. Huwag tayong lalabas na patuloy tayo na pagpala ng mga kung ano ng mga bagay, sulit na tayo sa awitan, pero hindi man lamang na-recognize o na-acknowledge natin yung presensya ni Kristo sa ating kaisipan. Hindi pang karaya ng away. Kaya napakahalaga na patuloy na nakita natin sa umaga ito ang sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Siya lang, walang iba. Sa John 14:6, sabi niya, I am the way. Siya lang ang daan. Kaya dapat patuloy na tayo mapagpala at mapangalahanan sa umaga ito. Ang sinasabi ng Diyos, yung paglapit sa Kanya, binanggit na natin kanina, yung pagtanggap ng kapahingan, yan ay by faith, pananampalataya kay Kristo. Bunga ng ating pakikipagkait sa kay Kristo, yung ginawa ni Kristo para sa atin, tinanggap natin, kaya tayo nagkaroon ng spiritual rest sa ating buhay. Come to Jesus, give up on works of righteousness, and receive rest. Ikaw ba kapatid ay nabibigatan? Ikaw ba ay napakatal? Ikaw ang pinakausap ni Kristo. Kung ikaw ay may relasyon na kay Kristo, patuloy kang magpakalapit kay Kristo. Huwag kang layo. Huwag maging dahilan yan, yung mga karamdaman na yan.
Huwag maging dahilan ng bahana yan para yung attitude ay mawala at malayo kay Kristo. Ano sabi niya? Ano man ang ating kinalalagyan, dapat makita ng tao na tayo ay mga libot niya na patuloy na malapit sa Kanya. Patuloy na tayo ay naglilingkod sa ating Diyos. So mga ganito, tayo ay napagpala ng aming salita. Instead of working to find rest, you have to work now of His rest. Kung gusto natin magkaroon ng kapahingahan, huwag tayo umasa sa ating sarili. Hanapin natin si Kristo. Yun ang kapahingahan na ating tatanggapin. Jesus has given us rest. Yan ay isang gift na maliban tanggapin natin, hindi marapasan natin. Ganun po paliwanag ang ginawa ng ating Panginoon. Sana sa umagang ito, patuloy tayong napaalalahanan sa mga lingkod niya na matagal ng panahon na nagkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Ang paalala, patuloy na tayo magkaroon ng kapahingahan sa Kanya. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy tayong magtiyaga. Patuloy tayong magsakripisyo. At patuloy na sumunod sa ating Diyos. At doon sa mga nakarinig ng mensahe ito, sa umagang ito, na hindi pa nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, lumapit kayo sa akin. Hindi ang iglesia, hindi ang pastor o kung sino man ang ating lalapitan. Sila'y mga instrumento lamang ng Diyos para kayo mailapit sa Kanya. Kung magkagayon, yung kapahingahan na nais ninyo, yung spiritual rest, ay tatanggapin ng bunggo mula sa ating Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. Tayo pinatay ko kayo. Tayo manalangin. Aming naman dakila at mga pangyarihan sa lahat. Muli salamat po sa patuloy na kapahingahan na yung pinararanasan. Kapahingahan spiritual na kami nagdadala na tinanggap namin mula sa aming Panginoon Jesus. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy na ba ng mga salita mo'y makintal sa aming isipan ang mga binanggit ng aming Panginoong Jesus na kami ay patuloy na lumapit sa Kanya. Kami ng mga papaga na nabibigyan ng lupa. Lumapit kami at kami magkakaroon ng kapahingahan. So umaga po ito, Diyos, salamat po sa panibagong kapahingahan na aming naranasan. Sa iyo lang ang papuri at pagluwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.